12 anyos lang. Pero kung makaakyat ng nyog para manguha ng tuba, talaga namang buwis buhay. Nalulula ka ba sa mga nagtatayugang puno ng nyog? Ang taas nito, hindi iniinda ng batang itago natin sa pangalang Alan. Pasipol-sipol pa nga siya, pampatanggal kaba. Habang tinatawid ang mga palwa o sanga, buwis buhay na nangunguha ng tuba. Kailangang maging matapang ni Alan. Siya na kasi ang tumatayong padre de pamilya sa kanyang mga kapatid at ina, kahit 12 anyos pa lang siya. Si Alan, ang pinakabatang magtutuba sa Bais City sa Negros Oriental. Sakana ko sa akong labisan, tuan na si Star. So, ako kanaog doon kayo, ma-supply niya ni ko, gagmay kayo sa nga ni paluwa ni ko, abkag simana, nangabis naman siya. Bit-bit ang sanggot o itak na nakatali sa kanyang bewang, inaakyat ni Alan ang mga puno ng nyog na nasa 40 feet ang taas. Maingat na tinatagpas ang bulok o murang sanga at saka isinasahod ang katas gamit ang galon. Samad kong sanggot, pagputulan ng bulok. Tuba na rin ang nagsisilbi niyang pamatid-uhaw. Ang naipong katas nito sa magdamag, isinasalin niya sa bit-bit niyang galon at saka maingat na ibababa gamit ang isa niyang kamay. Para mga kwarta, kahit og buga, siya may makaon. Panganay sa 3 magkakapatid si Alan. Sa maliit na kubong ito sila nakatira kasama ang kanyang inang itago natin sa pangalang Lina. Pagkababa, agad nagmerienda ng biskotso si Alan na isinawsaw niya sa tuba. Lamay ipa sa biskotso. Pero bakit kailangang maiatang agad kay Alan ang napakabigat na responsibilidad sa kabila ng kanyang edad? Kwento ni Lina, taong 2018 nung nagkalamat ang relasyon nila ng kanyang mister. Naglalismi ka ng kabahin sa financial, naabot sa punto nga kuan ka ng nagkapisikala nami. Natakot ako kasi 5 buwan akong buntis. Suko ko. Kay sumbag man ni mama. Sa puntong yon, nagpasya si Lina na makitira na lang sa kanyang ama. Nanganak na ako ng October, manghingi kami ng financial pero wala siyang pera. Nagtatrabaho na ako sa food chain. Ang nooy 9 na taong gulang pa lang na si Alan, ang naiwang tagabantay sa 2 niyang mga kapatid. Hanggang ang bunso nilang na 6 na buwang gulang lang noon, bigla na lang nangisay. Kasi na hospital, inatake siya ng cerebral ischemia daw yon. Takilid siyang mulakaw din. Paningin niya, parang may diferensya yung mata niya. Yung panganay ko po, siya yung nag-aalaga. Simula noon, hindi na raw maiwan ni Lina ang may sakit niyang anak para makaraos. Nagtatanim at nagtitinda sila ng kamote. Sa isang linggo, 250. Naglisod na yun ang among kinabuhi mo nang ni-report na yun ko dito sa DSWD. Siya, nihatag siya og tag 500 kada usa ka bata sa usa ka bulan. Lisod kayo ma'am, pero ako ra gyud gipaningkamutan nga makaya ra gyud ako ang nga mapakaon ra gyud ako sila. Hanggang nagboluntaryo na si Alan na tumulong sa kanyang ina sa pamagitan ng pagtutuba. Yung inatake po yung anak ko, doon po siya natakot. Sabi niya, mas maayo pa ko nga siya may mo trabaho, may matiman sa ilang manghod. Nang ko niya mo tabang kay may among palangga. Daan mo sa kong papa. Hawa ni papa kung na'y katarbaho. Kung akong papa kay akong iboy mama. Sama sa sanggot, naatakan.
Naawa po ako sa anak ko kasi lagi siyang nasusugatan na kung maulian ang akong kinamanghuran nga anak. Dili na ako na siya patrabahoon kay murag kaya naman kung mutrabaho. Pero sa pagkakaroon ma'am, lisod pagod kayo biyaan. Samantala, mula sa bundok, 1 hanggang 2 oras na naglalakad si Alan papuntang bayan para maibenta ang nakuha niyang tuba. Ba't ka suba tayo? Kapatid buwas. Ang kwento ni Alan, nakarating sa vlogger na si Jmar. Easy lang niyang inakyat yung nyog. Yun guys, dala na yung tuba guys. Naawa ko sa bata kasi sa murang edad, ano na yung ginawa niya ba? Dapat yung kanyang bata na yan mag-aaral. Kabayan ka lagi, lalo na sa mga kapatid mo, lalo na yung mama mo. 2.1 million na mga batang Pilipino ay considered na nasa hazardous work. Hindi naman natin basta ipupukol yung sisi sa mga magulang. Iniaangat natin yung panawagan sa pamahalaan. There should be programs na nakatuon dun sa pag-address ng poverty. Meron tayong batas na ipinagbabawal ang child labor. Meron din tayong tinatawag na sagip batang manggagawa, nire-rescue ang kabataan sa sitwasyon. Meron na tayong 46,298 parents ng child laborers na nabigyan ng livelihood assistance. For 2022, ang target natin 616,770. Kung meron ho tayong mapag-alamang mga bata na nasusubject sa child labor, meron pong Dole Hotline. Very important pa rin na i-enjoy nila ang kanilang childhood. Maglaro, makipagkaibigan. Childhood is a normal part ng development. Para hindi na buwis buhay pang umakyat si Alan ng puno para lang manguha ng tuba, nagbigay kami ng panimula para sa kanilang sari-sari store. Ang local government unit doon, nag-abot na rin ng grocery items. Nagpasalamat ko sa Diyos. Nagpasalamat ko ako magdahom ngayon ani ang may tabo sa mga kinabuhi. Pwede kami makapagbigay ng mga sustainable livelihood projects para sa nanay. Isang NGO ang nagbigay ng scholarship kay Alan. Hanggang high school to, every month we'll be sending an amount. Someday, alam namin, you'll be somebody. Nagsama rin kami ng doktor at sa kauna-unahang pagkakataon, napatignan ang bunso nilang kapatid. Yung kanyang right hand, mayroong weakness, it is best to have the patient undergo CT scan. Anytime na mayroong naramdaman ng pasyente, pwede silang pumunta sa City Health Office. Sinubukan ng aming programa na tuntunin ang Mr. Lina, pero walang nakakaalam sa kinaroroonan nito ngayon. Langga kay na ko sila. Buhaton ko tanan para makaumpot sila. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.